Hi guys! Alam naman natin na pag narinig natin o sinasabi ang salitang self-discipline ay parang napakabigat ng responsibilidad na kailangan natin suungin at harapin. Napakasimpleng salita, ngunit napakahirap i-maintain o gawin, lalo na kung isa kang taong takot sa responsibilidad at may pagkatamad. Gayunpaman, sa gusto man natin o hindi, ay kailangan pa rin natin itong gawin kung nais nating magiging progresibo sa buhay. Dahil ang disiplina sa sarili ay napakahalaga sa pag-abot ng mga pangarap natin sa buhay. At aminin natin na lahat tayo ay gustong umasenso o magkaroon ng progreso sa buhay. It's either physically, mentally, and ways of living. Oo, gustong-gusto natin ang development o progress sa buhay. Kaya kailangan natin ang mga powerful ways to maintain self-discipline. Ang tanong, ano-ano ba ang mga ito at paano gawin upang mas magiging effective sa atin? At ngayon, isa-isahin natin ang mga powerful ways to master self-discipline. Una, do a personal life audit. Umpisahan natin sa paggawa ng eksamen sa sarili, and then mag-focus sa mga bagay na gusto mong mangyari o gawin sa buhay. Huwag kang mag-focus sa isang bagay lamang o goal sa buhay na gusto mong maabot, kundi gawin mo ding inspirasyon ang taong gusto mong maging katulad sa naabot niya. Isipin mo yung mga bagay na ginawa niya bago ma-achieve ang pangarap niya. Halimbawa, ano bang ginawa niya? Paano siya kumilos? Paano siya mag-isip? Keeping your desired identity in mind helps you take actions aligned with that identity. Number 2, set reminders. Napakahalaga ng mga paalala sa buhay natin, lalo na kung malilimutin tayong tao. Malimit sa atin ay hindi na gumagamit ng mga reminders dahil iniisip natin na madali lang naman yung mga task na dapat gampanan. Ngunit, ang nangyayari dahil nga napakasimple nito ay madali mo lang din itong nakaligtaan or makaligtaan dahil hindi siya nagiging priority dahil simpleng bagay lamang. Halimbawa, reading, working out, eating healthy, these are all easy to do and easy not to do. Without knowing na maliit man ngunit malaking parte sa buhay natin upang maabot ang mataas na pangarap. Tandaan, lahat ng bagay ay nag-uumpisa sa simple o maliit. Kaya huwag ibaliwala ang simple o maliit na bagay. Lahat dapat ay pahalagahan. Number 3, embrace challenges. Matuto tayong tanggapin ng maluwag sa dibdib ang mga hamon sa buhay. Pakaisipin natin ang hamon ay kasama sa buhay dahil alam nyo ba na ang matinding kalaban sa pagharap ng hamon sa buhay ay ang mga sarili natin? Dahil unang-una, pag iniisip mo na hindi mo yan kayang abutin dahil mahirap ay talagang hindi mo makakamit yan. Isipin mo na lang na napakatamis ng tagumpay lalo na kung ito'y iyong pinaghirapan. Imbis na isipin mo kung gaano kahirap, ay isipin mo na lang kung gaano kalaki ang balik nito sa'yo na tagumpay. At saya, kasama na ang contentment sa buhay once na nakamit mo o nalampasan ang mga challenges na ito. Isulat mo ang mga bagay na nagawa at napagtagumpayan mo na at mga magagandang choices sa buhay na nagawa mo na dahil yan ang magsisilbing inspirasyon mo upang abutin o malampasan o mapagtagumpayan ang panibagong hamon sa buhay. Number 4, take care of your health. Lagi kong sinasabi na health is wealth. Dahil totoo naman talaga na napakahirap gumawa ng mga desisyon sa buhay kung hindi maganda ang kondisyon ng kalusugan. It's either physically, mentally, and spiritually. Yang tatlo na yan ay malaki ang papel sa pang-araw-araw na activities natin sa buhay na kung isa sa mga yan ay hindi gumagana or hindi gagana ay tiyak na hindi mo magawa o maabot ang mga pangarap sa buhay. Huwag kalimutang alagaan ang ating mga sarili pagdating sa usaping
mental health by journaling and reading, physical health by exercising and eating well, spiritual health by journaling and practicing gratitude or pagtanaw ng utang na loob. Number 5, practice meditation or matutong magninilay-nilay. Engage with nature and meditate. Pumunta sa isang lugar na tahimik, presko at maaliwalas at doon umpisahang mag-relax. Dahil alam naman natin na ang discipline ay may kaakibat na mabigat o obligasyon o responsibilidad na maaaring maka-stress sa atin. Pagod at maaaring ang utak natin ay ma-drained o punong-puno ng mabibigat o mahihirap na task. Kaya, kailangan din natin ipagpahinga upang hindi masira. Sabi nga sa kasabihan, pagpagod or pag napagod, matutong magpahinga, ngunit huwag tumigil. Meaning to say, matutong magpahinga and then tuloy ang laban sa buhay. Number 6, build new habits. Building a simple new habit is a great way to build your self-discipline muscle. Here are 5 building habit tips. Start small, maliit o hinay-hinay muna. Get accountability. Dapat mong panindigan kung ano ang dapat na gawin o responsibilidad mo. Track your progress. Palaging bantayan kung ano ang mga magandang pagbabago dahil makatulong yan to motivate to pursue your dreams. Tandaan, small progress is still a progress. Celebrate your wins. Maging masaya ka sa mga napagtagumpayan mo, maliit man o malaki. Focus on your why. Dahil pag ginawa mo yan, ang mga kasagutan ay makatulong upang magpatuloy hanggang magtagumpay. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito. Thank you and until next video.